pilit na pinapaniwala ang publiko ng mga DDS nitong nakaraang mga araw na ano na daw, yung mga bumuboto daw para sa impeachment ni Sara, nagbabago na ng isip, nag-aatrasa na daw. Sa katunayan, yun anyang report ng Justice Committee na ginawa ni Congresswoman Beatrix Listro, iniikot na daw sa mga miyembro ng Justice Committee, marami daw hindi na pumipirma. Yan yung sinabi ng mga DDS nito nakaraang mga araw, kalat sila ng kalat. Ayan, ano na, nagbabago na ng isip ang mga kongresista. Kanina, nag-session ang nag-hearing ang Justice Committee, mga kabunyog, alam nyo kung ilan yung boto? 55 out of 55. Noong nakaraang April 29, di ba? 53 yon. May kulang kasi ang umattend nung Pero unanimous na rin yun Ibig sabihin lahat ng nandun, bumoto. 53. Walang against, walang abstention. Ngayon nadagdagan pa, naging ng 55 kasi may absent nung April 29. Ngayon, yan ba yung nag-atrasan, Let it be placed on the record that 55 out of 55 Justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. 55 votes out of 55 na nandun kanina. 55 din yung bumoto. Unanimous. Wala man lang kahit isa o dalawang kumontra. Itong mga DDS na ito, pinagpapaniwala nila ang mga sarili nila. Pinagpapaniwala nila ang mga sarili nila na na daw, nagbabago na ng mga isip ang mga kongresista, nagwi-withdraw na daw. Actually, kung diniscuss ko yan kagabi o kahapon ba yun, sabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Imposibleng mangyari yan. Kasi talagang suportado ng mga kongresista itong impeachment na ito. Bakit? Alam nyo kung anong dahilan? Diniscuss ko na yan minsan sa vlog ko. Bakit kaya ganito na lang kasulid Sulid, unanimous. Unanimous. Bakit ganyan? Dalawa ang dahilan. Una, napakalinaw na kasi ng mga ebidensya. Yung mga ebidensya talaga, grabe. Pangalawa, yung pambabastos ni Sara. Pambabastos ni Sara. Hindi nire-respeto ang Kamara. Yun. Kaya tumibay ngayon itong mga kongresista. Kaya kahit anong sabi ng mga DDS na bayad daw ng pera ang mga kongresista, may mga hindi daw nabigyan kaya nagbago na ng isip. May mga natatakot na daw kay Sara dahil mananalo itong presidente sa 2028. Kung ano-ano. Kung ano-anong mga dinadahilan. Yung Iglesia ni Cristo daw gumagalaw na. Di ba? Yan yung nila Yan yung kanilang mga sinasabi nitong nakaraang mga araw. Yung iniikot daw ni Congresswoman Beatrix Listro na pinapapirmahan, may mga hindi na daw pumipirma. Tapos ngayon, nagbutuhan kanina. 55 out of 55. Wala. Mga kabunyog. Yung laban talaga nito sa Senado na. Sa Senado na yan. Wala na yan. Sigurado na yan. Sa May 11, magbubutuhan na ang plenaryo. Magbubutuhan sa plenaryo. 106 lang naman ang kailangan. Ito, 55 na ito. Di 51 na lang. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? 106 lang ang kailangan. 1/3. Ilan na yung bumoto ngayon? 55 na. Committee pa lang ito. Justice Committee pa lang. Tsaka ganyan, yung pinapakita na yan na suporta ng mga kongresista sa impeachment ni Sara, 55 out of 55, ibig sabihin na nagkakaisa halos ang Kongreso. Ang mukhang ang mga lang ang mga hindi lang buboto sa impeachment ni Sara, sila Pulong Duterte, yung anak niyang si Omar, yung tatlong Duterte, si Ungab, yun lang yan? Ako sa tingin ko, baka lumampas ng 150
Tingin ko lang mga 150 or ano yan, hindi bababa ng 150 or 160 yan. Hindi na siguro makukuha yung dati noon na 260. Pero ano pa rin to? Kahit anong gawin ng kampo ni Sara Duterte, wala na. Kaya yung mga pinapakalat ng mga DDS noong nakaraang araw, napapahiya na si Congresswoman Beatrix Listro. Marami na daw ang nagwi-withdrawhan ng pirma. Ayaw daw pumirma doon sa iniikot na resolution ng Justice Committee. Ano ba itong pinagbutuhan kanina? Mga kabunyog, noong last week, noong April 29, ang pinagbutuhan doon kung mayroon bang probable cause. Yun yung pinagbutuhan. 53-0 yun. Noong April 29. Mayroon bang probable cause para ituloy ang impeachment? Yes. So ngayon, matapos yung butuhan noong April 29, ginawa na yung report. Ibig sabihin, yung Justice Committee report. Kumbaga, inayos na kaagad, nagsakripisyo kaagad yung mga staff. Grabe, tinapos nila kaagad yung report ng Justice Committee. Imagine niyo nagbutuhan ng April 29. Anong pitsa ngayon? May 4. Tapos na yung report. So ngayong umaga, ipresent sa mga members ng Justice Committee yung buong report na. Yung Justice Committee report. Present kanina, inaprubahan ng members ng Justice Committee. 55 out of 55. Kaya yun po yung inaprubahan kanina, yung Justice Committee report. Itong Justice Committee report, ipapadala na ito sa plenary. Tatalakayin na ito sa plenary sa May 11. May 11. Kaya actually, ano na lang yan, sa May 11, mabilis na lang nabutuhan yan. Magre-report doon si Congresswoman Beatrix Listro, ipe-present niya yung Justice Committee report, ia-adapt yan ng mga members ng Congress. Kailangan may 1/3 at least na mag-adapt. Ngayon, pag na-adapt yan sa May 11, impeach na si Sara. Yan na yung ang ibig sabihin ng impeach, na siya? Kumbaga, in-impeach na siya ng House. Kumbaga, indicted. Sa ano na ngayon ang laban? Sa Senado na. Ang habol na sa Senado, conviction. Sa trial na yan. Kaya ang forecast ni Congressman Terry Redon, yung nakikita nyo sa taas mga kabunyog, sabi ni Congressman Terry Redon, the Vice President will be impeached in 2 weeks. Yan. Next week, May 11. Yan na yung schedule. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, so minsan pa nakita natin dito, sinungalingan na naman yung kinalat ng mga DDS nung isang araw o nung nakaraang mga araw na na daw. Anong sabi ng mga DDS? Nag-withdrawhan na ng pirma. Malamang daw hindi makalusot yung Justice Committee report ni Congresswoman Beatrix Listro. May mga pinangalanan pa silang kongresista na nagbago na daw ng isip. Tapos kanina 55 out of 50. Pinagluloko ng mga DDS ang sarili nila eh. Kaya ito mga kabunyog, wala na. Deklarado na natin to. Sigurado na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.